Are you looking for an affordable luxury single-attached house and lot na strategically located inside the township and merong access sa mga major roads, gaining a less than 1 hour e nasa Metro Manila ka na? And for only 5.3 million pesos, meron ka ng premium single-attached house and lot located here in well-planned community and available pa through Pag-ibig Financing. Single attached house and lot, less than 1 hour, nasa Metro Manila ka na. Affordable dahil available to through Pag-ibig Financing. If na-check nyo lahat ang mga nasa boxes nyo in finding a home, so baka ito na yung hinihintay nyo, model house unit. So ano pang hinihintay nyo? Tripping na tayo. Hi kakabsat, Dayan Soriano, your real estate mom, and welcome to Your Bahay, Sydney, here in Anyana. This modern contemporary single-attached house and lot is located in Barangay Sanja Mayor, Tansa, Cavite, wherein it is strategically located on having an access on major roads. Less than 1 hour is nasa Naiya ka na, nasa Manila ka na, nasa Pasay, PITX, or even nasa BGC ka na. And even nasa less than 1 hour is nasa MCX or SLEX ka na. This township is strategically located wherein you have access on major roads and establishments like malls, churches, schools, hospitals, and even have a modern amenities and facilities. With a minimum lot area of 80 square meters and a floor area of 76 square meters, you already have 3 bedrooms, 2 toilet and bath, 1 carport with the provision of 2 carports, a lanai, and a service area at the back of the house. With a lot area of 80 square meters, ang ating frontage is around 10 meters. So, magsisimula yung 10 meters natin dito sa ating far wall up to this side. And then yung lot depth naman po natin is 8 meters going to our service area. Ito ang ating carport na wherein plain cement finish na siya, and then yung harap ng ating bahay is leveled soil lang po. Punta naman po tayo dako dito sa likod. Bali napakaluwag pa po kasi 8 meters pa po yung lawak. And then ditong side naman po is pwede po natin gawin ng provision for another carport. Yun nga lang po, hindi po siya plain cement finish. Bali ano lang po siya, leveled soil, papunta po dito sa ating service area. Ang ating service area is may lawak pa po siya na 3 meters. And then, leveled soil lang din po siya. So, napakaluwag po. Kagandahan po nito kasi, kapag single attached, meron pa po tayong space either sa left or sa right. And then, malawak pa po yung papunta natin sa service area. Punta naman po tayo sa harap. So, as you can see po, yung facade ng ating Sydney model house is modern contemporary na siya. Painted na po siya, and some of the facade is meron pong tiles. And then, actually, dalawang klaseng kulay po ang meron tayo kay Sydney. We have this mustard yellow and then neutral color na gray. And then, since yung ating frontage is napakalawak, 10 square meters pa po siya, we have a porch area here na leveled soil po na pwede nyo pong gawing parang lagyan nyo po ng upuan dito for having a breakfast nook or a landscape or even a pocket garden for you to have a nice and serene surroundings po sa harap ng bahay nyo. And then, dako naman po tayo dito sa porch natin. Plain cement finish na po. And then, meron po tayong bubong. And then, dito naman po sa ating front door, we have a steel door. So, napakatibay. And then, single lock set po tayo. Then, as you can see po, ang ating mga bintana is aluminum frame in clear glass. And then, awning window po siya. Pasok po tayo. Pagpasok naman po natin dito sa loob ng ground floor ni Sydney, complete finish turnover na po. Bali, ang ating tiles is 60 by 60 ceramic tiles na po. And
sabi ko it's either off-white po yung ating tiles. Malaki na po at makikita nyo napakaluwag pa po and open space layout po ito. So kayo po yung pwedeng makapag-decide kung saan nyo po ipipwesto yung living, dining, and kitchen nyo po. Pero since complete finish turnover tayo, nakasituated po ang ating kitchen dito. It's up to you if you want to extend it in your service area or palakihin lang po tong kitchen na to. Dito, ang ating flooring is naka-tiles na and then ang ating wall is coated na po ng 2 paints. So, pwede nyo na pong hayaan as is yan or di kaya lagyan pa na another finishing coating. And then as you can see, ang ating window is napakalaki. Sobrang laki po. Aluminum frame with clear glass window pero awning type po siya. Bale, ganyan po. Awning type window. And then, makikita nyo, nakaabang na po yung outlet natin for our aircon and for our appliances. Makikita nyo po, sobrang dami ng outlets natin dito. Napakaganda. And then, even yung switches natin is nakaabang as well as yung ating lagayan ng mga ilaw. So, pwede natin lagay dito yung ating sofa and then dito yung ating TV and TV stand. And then dito yung ating dining area. And we have here yung ating kitchen. Kasi po, ang ating kitchen is napakalaki, napakahaba po. And yung kanyang turnover is naka-gooseneck na po ang faucet. Stainless sink na po, isang stainless sink. And then, napakaganda kasi sulit na sulit po yung kanilang mga finishes dahil ang ating turnover is naka-granite finish na po tayo ang ating countertop. And then, lalagyan na lang po natin dito ng cabinet. Kayo na pong bahala kung anong klaseng cabinet po yung ilalagay nyo. And then, napakaganda po ng ating window for ventilation po sa ating kitchen. Naka-sliding window na po. So, habang nagluluto tayo or habang nagpe-prepare tayo ng mga food natin is may natural light na pumapasok sa atin. So, minsan kapag maaga, no need na natin magkaroon ng ilaw kasi maliwanag pa. And then, dako naman po tayo dito sa ating service area. Ang service area natin, kung ano po yung door natin sa harap, na steel door, ganun din po sa ating likod. Single lock set po siya. And then, ito po yung ating service area na pinakita ko po sa inyo kanina. Napakalawak pa po talaga niya. Around mga 3 by 6, I think, yung ating service area. Leveled soil lang po siya, pero malawak po siya na pwede natin gawing laundry area or extend po natin dito yung ating kitchen. Pwede natin gawing dito yung ating dirty kitchen. And then dito yung laundry area natin. Or di kaya, palawakin natin to. Instead, nandito yung ating kitchen, tibagin natin to, and then dito yung magiging kitchen natin. So, napakalawak pa. And even kapag meron tayong mga senior citizen na titira sa atin, pwede pa natin lagyan to ng isang room for them. So, balik naman po tayo dito sa loob. Sa tabi naman po ng service area natin is we have our toilet and bath. Sa toilet and bath po natin, kompleto na po ang accessories natin dito at maluwag po siya. May ceiling na po siya. Kompleto na po dahil meron po tayong sink, meron tayong toilet bowl, meron po tayong shower, meron po tayong dish soap, at saka meron po tayong lagayan ng toilet paper. Ang maganda dito, yung mga ginamit nilang accessories sa toilet and bath is hindi po ganon kamura. Ang ating toilet and bath is gawa rin po sa HCG at saka Havel. And then yung ating window for ventilation is naka-awning type na po. So maganda ang pasok ng ating natural light dito. And then kagandahan dito, naka-tiles na po yung ating bath area as well as yung ating
toilet area. And then, pag titingnan nyo, kahit hindi na po tayo maglagay dito ng glass, meron na po tayong floor drain doon. And then, meron din po tayo. Napag-isipan na nila na lagyan din ng floor drain dito sa toilet area na to. Dahil wala tong glass, syempre yung pag naliligo tayo, nagkakaroon din ng tubig dito na minsan hindi gaano kaganda dahil nagkakaroon pa rin ng humid dito. So, maganda yung naisip nila na dalawa yung floor drain. So, ang ating pintuan is PVC type, and then kagandahan, meron na po tayong ceiling. Lalagyan na lang po natin ng ilaw, and then nakaabang na po yung ating exhaust fan. So, ito yung kabuuang ground floor ng ating city model house. Try natin isarado yung pintuan. As you can see po, pag sinarado natin yung pintuan, maliwanag pa po siya dahil napakalaki po ng window natin. Meron po tayo dito sa harap. And then, since single attached po tayo, meron po tayong window dito sa gilid. So, buksan na rin ulit natin para meron tayong ventilation. And dito naman po tayo sa stairs natin, papuntang second floor. As you can see po, hindi po siya matarik. And then, naka-planks mo na po siya on metal frame. And then, pag nakikita nyo po yung handrail is napakatibay at makapal. Sobrang kapal po nung ating metal handrail. And then, dito, as you can see po, around mga 0.8 or less than 1 meter yung ating lawak ng ating hagdanan. Ibig sabihin, isa lang po yung pwedeng umakyat or bumaba. Hindi po pwedeng sabay. Pero, kagandahan po niyan, hindi po siya matarik and hindi po din siya mataas. And then, napakalawak po nung ating apakan. So, akyat naman po tayo para makita po natin yung actual turnover ng ating Sydney Model House sa second floor. Pag akyat naman natin dito sa second floor, ang ating finishes is nakatatlong bedrooms na tayong partition. Meron tayong bedroom number 1, bedroom number 2, and then yung master's bedroom. As well as meron na rin tayong sariling toilet and bath dito sa second floor. Ang ating flooring sa second floor is vinyl tiles. Napakaganda dahil modern type yung design niya. And then, dito naman tayo dako sa ating first bedroom. Sa first bedroom, as you can see po, ang ating ceiling, ganyan na po yung finishes niya. As well as yung ating pintura. 2 paints na po yan. So, pwede na natin iwanin as is or di kaya lagyan natin ng first coat doon sa desired color nyo. And then, kagandahan niya, nakaabang na po yung ating outlet for aircon. And then, for this size of bedroom, napakadami nating outlet. Mga 3 outlet, plus itong outlet sa aircon, and then meron pa tayong switches dito. Magandahan din sa ceiling, may ceiling na siya, then may nakaabang na para sa ating ilaw. And then, yung ating bintana naman dito sa likod is casement window. So, maganda to dahil pag binuksan mo tong area na to, yung ventilation and then yung natural light is napakaganda. And punta naman po tayo dito sa ating bedroom number 2. Same lang din po dun sa bedroom number 1. May mga nakaabang na for aircon na outlet. 3 ang outlet natin sa baba. And then may switches tayo. Pero ang kaibahan, napakalaki ng ating window. Yung ating window is aluminum frame with clear glass and awning type yung window. Bale, ang design niya, yung unang half is stationary, fixed siya. And then, awning type window naman yung ating taas. Dako naman tayo dito sa master's bedroom. Ang ating master's bedroom ay napakalawak. Same lang din siya sa ating bedroom number 1 and 2. Merong nakaabang na aircon, outlet for aircon. And meron tayong around 3 na outlet sa baba and then switches. Maganda na rin po yung ating
nakaabang for ating ilaw. And then kagandahan kapag master's bedroom, dalawa yung ating window. Then same lang din, aluminum frame siya with clear glass, and then awning type window yung sa taas niya, and then fixed naman po yung sa baba. Ganun din po dito. So, halos wala na kayong gagawin dito. Ang maganda dito, you have 3 bedrooms, 2 toilet and bath. Pwedeng maging dalawa yung parking yung and available pa to through Pag-ibig Financing. And then meron tayo parang mini hallway pa dito para hindi masyadong masikip. Nandito naman po tayo sa ating toilet and bath. Sa toilet and bath natin, napakalawak pa. Kung ano yung meron sa baba, ganun din sa taas, dito sa taas. Bale, may ceiling na siya. Meron na tayong awning type window for ventilation. So, pwedeng kahit hindi na tayo maglagay ng exhaust fan, pansamantala. And then, kompleto na yung ating accessories. Meron tayong faucet, sink, toilet bowl, shower, lagayan ng sabon, then lagayan natin ng tissue. Nakaabang na yung ating switches dito, and then yung pillow natin. Halos wala ka nang gagawin dito, lilipat ka na lang talaga agad. Kasi may tiles na rin tayo dito sa ating wall, and then meron na rin dito sa ating floor. And then yun yung kagandahan na hindi ko malimit nakikita is dalawa yung ating floor drain. Bali, ito kasi nakaangat, and then pababa naman dito sa bath area is pababa siya. Pero mas mababa pa yung area ng may floor drain. So, ayun, for only 5.3 million pesos and available through Pag-ibig Financing, is maa-avail mo na tong bahay na to na nasa loob ng township. So, puntahan naman natin yung sample dress-up unit para makita nyo or magkaroon kayo ng inspiration sa gagawin nyo sa loob ng bahay. At parang yun yung magiging inspiration nyo for the interior. Tara! So, pasok naman tayo dito sa dress-up unit ng Sydney Model House. For an 80 square meters lot area and 76 square meters na floor area, ganito yung magiging interior or inspiration nyo for the interior design ng bahay nyo. As you can see, pinalitan niya yung kanyang tiles sa baba. And then, yung ating wall is nilagyan din niya ng parang wallpaper na gradient style. And then, dito, pag papansin niyo dito sa living area, napakalawak ng nilagay niyang sofa. So, as parang kaya mong humiga dito as well as dito. So, napakalaki nung sofa niya na nilagay dito. And then, pwede rin natin ditong lagyan ng TV. So, napaka-social. Social yung kanyang sofa dahil medyo may mga po-curve-curve. Kaya ang gandang tingnan. And then, yung ating kitchen area is dinagdagan niya ng another cabinet dito. And then, dito yung naging kanyang lutuan with range hood. And then, itong ating dining area. Saktong-sakto yung ating dining area for good for 4. Then dito, ginawa niya is, imbis na kortina, blinds ang nilagay niya sa ating mga window. So, napakalawak. And then, ang ginawa niya dito, nilakihan niya yung ating window dito. Ayan. Para siguro kapag nagluluto siya, labas lahat nung exhaust lahat, and then yung ventilation natin sa kitchen para hindi masyadong mausok. And then, naka split type na aircon. Dahil, nakaabang na yung ating outlet dyan. Tinakpan niya lang ng frame para hindi kita. Ang maganda pa dito is yung mga lights na ginamit niya is hindi siya yung ordinary lang na basta-basta na parang fluorescent lamp lang. Yung mga iba't ibang klaseng peg na lights, mga pin light. And then, dinagdagan niya dito ng cabinet for pantry. So,
Maganda yung ginawa niya dito. Na-maximize niya yung storage ng kanyang kitchen. Karoon siya ng mini pantry dito sa taas. Then, dako naman tayo dito sa ating toilet and bath. Sa toilet and bath, binago niya lahat ng accessories, pero pwedeng-pwede naman kahit hindi mo nabaguhin dahil mamahalin din naman yung ginamit natin doon. And then, pagpasok naman natin dito, kasyang-kasya pa. Kasyang-kasya pa. Kahit magsabon ka or mag-shampoo ka, sobrang luwag pa niya. Ganda na interior yung ginawa. And then, dako naman tayo dito sa bandang stairs area. Yung ginawa niya, instead na i-maintain niya yung steel handrail, ginawa niyang glass yung kanyang hawakan sa stairs. Na ano siya, pag gumamit kasi tayo ng more on mga glass, mga mirrors sa ating bahay, na ano niya na parang napakalaki ng ating area. Pero malaki talaga yung ating living dining area. So, akyat naman tayo. As you can see po, yung ating stairs is may mga malalaking glass. And then, instead ng lagyan niya dito ng chandelier, nilagyan niya lang ng pin light. And then, parang nagmukhang vanity mirror yung buong stairs area. So, napakalaki. And, napakaganda kasi, let's say, bago tayo umalis ng bahay, bago tayo bumaba, pwede retouch lang, tingnan lang muna natin. Ang ganda nung idea na ginawa dito. So, dako naman tayo dito sa ating bedroom number 1. Dito sa bedroom number 1 is napakaganda dahil ang ginawa niya is nasa parang second floor yung ating bed. And then, nilagyan niya dito ng study area. And then, yung cabinet meron dito. And then, display area. And then, meron din tayong built-in cabinet dito sa gilid. Napakaganda. Maayos. Maximize niya yung space by doing the bed at the top of the study area. So, you have to be creative talaga for you to have this kind of bedroom. And then, split type na rin po tayo ditong aircon. Dahil nakaabang na rin talaga yung mga outlets dito and then switches. Dako naman tayo dito sa ating bedroom number 2. Sa bedroom number 2 naman, nilagyan niya ng malaking glass dito sa bedroom na to, sa gilid, and then dito niya nilagay yung yung bed. To eliminate na medyo malaki pa yung kwarto, pero malaki pa talaga dahil gusto niya lang talagang may space dito. And then, nandito yung ating built-in closet. Ngayon, ang ginawa niya dito is floor to ceiling na curtain. And then, meron tayong blinds dito. Then, nilagyan niya ulit talaga ng glass. Then, dako naman po tayo dito sa ating master's bedroom. Sa master's bedroom, napakaganda dahil kasya isang queen size bed. And then, nilagyan niya ng floor to ceiling na curtain and then blinds sa area nung pinaka-window. Para kapag umaga, hindi ganun kasakit yung natural light na tumatagos sa ating window. So, napakaganda ng ginawa dito. Then, meron naman tayo ditong cabinet as well as meron tayo ditong TV. Ayan, sa taas naman ng TV natin is yung ating split type. Napakaganda. And then, ginawa niya, built-in na rin yung mirror. Ayos. So, minimalist type na na-maximize niya yung lugar, yung laki ng bawat kwarto. And then, dako naman tayo dito sa toilet and bath. Halos same din nung ginawa niya sa toilet and bath. Nilagyan niya ng glass. And then, kasya-kasya pa talaga. Maluwag talaga yung CR. Yung bandang bath area. So, pinalitan niya lang, ginawa niya lang overhead shower.
And then yung ating glass is naka-built in. Kagandahan niya, nakaabang na yung ating ceiling, tsaka yung ating switches. Then, yun nga, dalawang floor drain. Okay na okay, dahil pag nakita naman natin yung turnover kanina, turnover unit, halos wala ka nang gagawin or di kaya pag nagkapera, pwedeng ganito ang gawin yung finishes. So, ayun, yung ating Sydney Model House is napakaganda and napakasulit kasi hindi biro yung mga ginamit na finishes, yung mga actual turnover nila. So dito na po nagtatapos ang ating house tour dito sa Sydney Model House here in Anyana. If nagustuhan nyo tong video na to, mag-like, mag-subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. If nagustuhan nyo tong property na to, tumawag, mag-text, mag-chat, or mag-comment sa aking mga social media accounts or contact details na naka-flash dito sa screen na to. Again, Diane Soriano po, your real estate mom. See you soon, kakabsat. Salamat!